Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay ating pag-uusapan itong naging resulta ng laban kahapon August 20 dito sa nagaganap na PVL reinforcement. Ating pag-uusapan yung mga rankings ng bawat team at gayon din naman itong sa Creamline Pulse Smasher at sa Chocomocho Flying Titans kasi as we speak is meron po tayong magandang balita para sa dalawang team. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, nabago na po yung ranking dito sa PVL reinforcement kasi doon sa ating napag-usapan noong nakarang araw is napag-usapan natin na na-report natin dito sa ating YouTube channel ang posibilidad na mga kalaban ng Creamline Pulse Smasher itong Petrogas Angels kasi nasa top 3 itong Creamline at nasa top 6 itong Petrogas Angels. So sila yung magkakalaban, magkabugbugan dito sa quarterfinals. But ngayon is meron na pong changes na nangyayari kasi na-outrank na po ng Capital One itong Petrogas. Ngayon ang nasa top 7 is itong balik itong Petrogas sa top 7 at then balik sa top 6 itong Capital One. Okay, but ang disadvantage dito mga kapolitika na nakikita natin is ito kasing Capital One is meron silang scoring machine which is si Marina Toshova. Minsan nga almost 50 points yung nabibigay na puntos ni Marina Toshova dito sa kanyang team dahilan para sunod-sunod yung pagkapanalo nila. Okay, so it means na hindi pa na-measure ng Creamline din itong Capital One kasi hindi pa nga sila nagkasagupaan ever since. So malalaman natin yan sa mga sunod na araw kung sila ba talaga or yung Petrogas yung kailang makalaban dito sa quarterfinals. But ngayon, as we speak, ito po yung nagiging ranking ngayon base doon sa naging resulta ng laro kahapon mga kapolitika. So number 1 pa rin itong Akari Chargers, number 2 ang Signal, number 3 itong Creamline Pulse Smasher, number 4 itong PLDT, nasa pang-5 naman itong Cherry Tigo Crossover, nasa pang-6 itong Capital One, yung Petrogas isa sa pang-7, and then number 8 itong Farm Fresh at nasa number 9 pa rin itong Chocomocho Flying Titans. Okay, so as we speak is hindi naman nagbago itong puntos ng Chocomocho at itong Creamline Pulse, itong Farm Fresh kasi ang Farm Fresh is nasa 8 points din, and then itong Farm Fresh, itong Chocomocho Flying Titans is nasa 7 lang. Okay, so basically is nasa pang top 8 itong Farm Fresh Foxes. At yung naging resulta ng laro kahapon mga kapolitika, August 20, sa 1 PM po is nagkalaban po itong Capital One versus Gallery. So nanalo po ang Capital One in 4 sets. And then sa 3 PM naman, Signal versus Nextled ay nanalo yung Signal in 3 sets. Then sa 5 PM is Akari versus Farm Fresh Foxes na kung saan is natalo po yung Farm Fresh Foxes sa loob ng 3 sets. So dito mga kapolitika is nakita natin na parang hindi na talaga nagpipetix-petix at hindi naging strategy yung pagpapatalo ng team. Okay, so nakikita kasi natin na itong Akari, di ba dati nagkasagupaan sila ng Chocomocho Flying Titans at muntikan silang matalo in 5 sets. Okay, so ang punto dito is pwedeng panalunin itong Farm Fresh Foxes para hindi na talaga makarga sa top 8 itong Chocomocho Flying Titans. But ngayon talaga is talagang best of the best yung performance na pinapakita ng ating mga team players dito sa PVL. Okay, kasi dati pwede kang magpatalo at pwede kang magpanalo kung gusto mo. Just for example na lang kung makakalaban nyo yung mga mahinang team. Kasi dito kung naipanalo po ng Farm Fresh or kung pinanalo, nag-giveaway itong Akari Chargers dito sa Farm Fresh para maipanalo na yung laro, ay magkakaroon ng 3 points itong Farm Fresh kung natalo sila sa loob ng 3 to 4 sets. So ibig sabihin po niyan is hindi na makakahabol itong Chocomocho Flying Titans. But then again mga kapolitika is hindi nga napagbigyan ng Akari Chargers itong Farm Fresh Foxes kung kaya natalo sila sa loob ng 3 straight sets. So wala pong puntos doon yung Farm Fresh. So mga kapolitika, nabuhayan ng loob itong mga supporters ng Chocomocho Flying Titans kasi meron pa ring posibilidad. Okay, buhay pa rin yung posibilidad na makarga sila sa top 8. Pero nga ang sinasabi natin doon na kung saan is kinakailangan na matalo ng itong Chocomocho Flying Titans ang PLDT bukas sa loob ng 3 to 4 sets.
Okay, so actually kaya nga kahit 5 sets kasi kung 5 sets yun, manalo yung Chocomocho Flying Titans ay +2 ito dito sa kailang points. So ibig sabihin 7 + 2, 9 at yung Farm Fresh ay 8 points lang. So malalaglag sila sa top 8. So ganun po dapat ang mangyayari. Kasi doon sa ating naunang video ay nabanggit natin na kinakailangan na matalo ng Akari itong Farm Fresh Foxes sa loob ng 3 sets. So nangyari na po yun. So ang susunod na dapat mangyari ay dapat matalo ng Chocomocho Flying Titans itong PLDT. But then again is sobrang hirap po ito kasi ang PLDT ay natalo doon sa naunang laro nila kontra doon sa ibang team. So ibig sabihin po niyan ay baka babawi sila at talagang pinaghahandaan nila itong sagupaan nila kontra dito sa Chocomocho Flying Titans. Actually previously is nakita natin na natalo ng Chocomocho Flying Titans itong PLDT in 5 sets before kasi meron doon pa si CC Rondina noon doon sa All Filipino Conference. But then again ngayon is iba na po yung sitwasyon kasi meron ng tagabuhat itong PLDT which is itong kanilang import na si Samoilenko. Okay, so mahirapan talaga lalo na pag hindi maging consistent itong Chocomocho Flying Titans. Ito yung magiging sakit sa ulo ng coach nila, itong import ng PLDT. At ito din yung dapat na pagandaan kasi medyo malakas rin itong PLDT at yung mga blockers nila ay talagang laging handa. Okay, magagaling din yung blockers ng PLDT. So dito mga kapolitika, meron pa pong schedule bukas, August 22 sa 1 PM is magkakalaban po itong Creamline versus dito sa Zeus Coffee. At sa 3 PM naman is magkakalaban itong PLDT versus Chocomocho at then 5 PM is magkalaban itong Cherry Tigo versus Petrogas Angels. So ang mangyayari dito mga kapolitika base sa ranking na ating na-discuss kanina at nabanggit dito is itong Creamline Coast Smasher is mananatili sila sa third spot. Okay, dito sa nagaganap na PVL reinforcement. Kung mananatili sila sa third spot ay ang possibility talaga makakalaban nila itong Petrogas Angels or itong Capital One. So paano maiiwasan itong Petrogas? Kinakailangan na matalo ng Cherry Tigo itong Petrogas Angels even sa loob ng 5 sets. Okay, kasi kung 5 set kung nanalo itong Cherry Tigo ay 1 point lang yung makukuha na puntos ng Petrogas. So 12 lang yung maging score nila kasi +1 kasi 11 yung current na score nila, then +1 yun, so 12 lang yung score which is mas mataas itong Capital One nasa 13 yung puntos nila. So dapat is matalo ng Cherry Tigo itong Petrogas Angels para maiiwasan ng Creamline Coast Smasher ang Petrogas dito sa quarterfinals. So ganun po ang mangyari. But kung mananalo itong Petrogas sa loob ng 3 to 4 sets ay talagang sila po yung finally na makalaban ng Creamline Coast Smasher. Actually meron tayong mga nakita mga kapolitika, nagbabasa-basa tayo sa mga comment section na kung saan is ito daw Creamline is naghahanap daw ng mga mahinang team. Okay, so kumbaga is hindi lahat ng team na malalakas dito sa reinforcement ay kaya nilang talon. Kumbaga naghahanap sila ng mga mahinang team dito sa quarterfinals para matalo nila. So ito yung mga nakita natin sa comment section. But para sa akin is okay naman kasi part ng strategy yun. Even nga sa mga world class na laro is nagiging strategy din yung dapat makahanap ka ng mahinang team. But yung maging disadvantage naman yan is kung mahinang team yung mga kalaban mo ay hindi mo ma-measure yung strength ng mga malalakas na teams. Okay, so ganun po ang maging disadvantage yan. Whereas kung ikumpara mo, makakalaban mo yung mga malalakas na team at so siguro doon is ma-measure mo yung kakayanan ng bawat team kasi dito is itong PVL reinforcement ay talagang labanan ito ng mga import. Okay, itong Petrogas merong scoring machine at itong sa Creamline, ang kagandahan sa Creamline is well distributed yung points. Lahat talaga is talagang nagbibigay at nagko-contribute ng puntos dito sa kanilang team. So ito yung kagandahan. So bukas mga kapolitika is na lang talaga aabangan natin at panunuorin natin yung maging laro kasi ito na po yung final na magiging hudyat kung sino ba talaga yung papasok sa top 8 at sino yung mga teams na magkakalaban-laban. Okay,
So mga kapolitika, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Again, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-comment down below para updated kayo dito sa ating mga latest issue.